Ano nga ba ang totoong kwento sa movie na 127 Hours? Siya si Aaron Ralston, 27 years old, na isang taong mahilig sa mga outdoor activities. April 26, 2003, 9:15 AM, nagpunta si Aaron sa Blue John Canyon sa Utah para magliwaliw at magpahinga lang. Around 2:45 PM, dito nga siya makakarating sa isang parte ng canyon kung saan sobrang sikip at sobrang lalim nga din dito. Dahan-dahan siyang dumaan pero sa kasamaang palad, may bumagsak na bato at dito na nga naipit si Aaron. Naipit yung braso niya ng isang mahigit 360 kilos na bato. Masama pa dito, naipit nga siya in between nung bato at nung pader nga. So even if kaya niya itong buhatin or whatsoever, mahihirapan pa rin nga siya kasi nga nakaipit siya eh. Pag niya, meron nga siyang daladalang Swiss Army knife na ginamit nga niya para subukang durugin nga yung bato, pero ayun nga, sobrang tibay at tigas nga ng bato na to. Bukan ngang sumigaw ni Aaron, humingi nga ng tulong, pero since wala din namang masyadong taong mga dumadaan nga doon, wala nga ding nakakarinig sa kanya. Buti na lang din, meron din naman siyang dalang mga pagkain, tsaka mga inumin, pero ayun nga, kokonti lang din naman yun kasi nga, hindi naman niya ini-expect na maiipit siya doon eh. Eventually, tuluyan na nga naubos yung mga inumin at mga pagkain nga ni Aaron kahit sobrang tinitipid na nga niya, at sa sobrang gusto nga lang niya makasurvive, ininom na rin niya, pati nga yung ihi niya. Bilang sa mga daladala nga ni Aaron ang isang video camera na ginagamit nga niya to record from time to time para i-update kung ano na nga ba yung nangyayari sa kanya. Dahil medyo nawawalan na nga siya ng pag-asang makakaligtas siya, dito na nga niya gagamitin yung video camera para gumawa ng goodbye messages para sa mga taong mahal nga niya. Inukit din niya sa pader yung pangalan niya, date of birth, tsaka RIP just in case nga na hindi na nga siya makaalis dito. Ilang araw at gabing nandoon nga si Aaron, dito na nga siya nakaranas ng hallucination. At isang beses nga daw na naginip daw siya na isa na lang nga daw yung braso niya at dito na nga daw siya biglang nagising. Yung uhaw na siya, gutom na gutom, nangihina at nahihilo na, dito na nga niya gagawin ang natitirang paraan para makatakas siya. Kunin nga niyang sign yung panaginip niya at nag-decide nga siyang tanggalin na lang yung braso niya. Gamit yung Swiss Army knife, ito yung ginamit niya para magawa ito. Since hindi naman ito matalim at 2 inches nga lang yung haba, hindi naging madali kay Aaron yung pagtatanggal kasi nga, purol yan. Tapos, tinitiis nga niya yung sakit ng ginagawa niya. Tandaan nyo, may mga laman, may mga nerves at may buto tayo sa mga braso natin na kailangan ngang padaanan nga ni Aaron. Kaisipin mo, walang anesthesia yan and purong survival instinct lang. And ayun nga, makalipas yung isang oras, tuluyan na nga makakalaya etong si Aaron. Makalipas ang 127 hours ng pagkakaipit, tuluyan ngang nakalaya si Aaron, pero sadly, wala na nga siyang isang braso. Bes na malungkot, ngumiti lang siya at agad nga niyang binalot at pinatigil yung pagdudugo ng braso niya. Para makabalik, habang isa na nga lang yung braso niya tapos oho na oho pa siya, nagrapel pa nga siya pababa ng isang bangin na may lalim nga na 65 feet. Pagkatapos ito, naglakad nga si Aaron ng halos 10 kilometers bago nga niya tuluyang nakita yung isang pamilyang tumulong nga sa kanya. Bigyan nga nila siya ng pagkain, tsaka tubig at dito na nga dumating yung helicopter na nagdala nga sa kanya sa ospital 4 hours later pagkatapos nga niyang anuhin yung braso niya. Yun sa mga doktor, maswerte daw na nakaligtas si Aaron pagkatapos nga niyang anuhin yung braso niya kasi nga daw halos 25% na daw ng dugo niya yung natanggal sa katawan niya. Buti na lang din daw, nag-decide na nga daw agad si Aaron na anuhin na nga lang yung braso niya para makaalis nga kasi kung andun pa din daw siya, malaki yung chance ang hanggang ngayon nandoon pa din siya. Ayun din doon sa mga rescuers, aware naman daw sila na nawawala nga daw si Aaron pero since naka-helicopter nga sila, hindi nga nila siya makikita kasi nga nasa ilalim siya ng mga bato-bato eh. Tapos ngang ma-rescue si Aaron, agad namang kinuha yung braso niya pero sadly hindi na nga ito mababalik kaya naman nag-decide na nga lang si Aaron na i-cremate na lang ito. At saan niya kamo nilagay yung abo? Sinaboy niya lang naman sa lugar kung saan din siya naipit. Sobrang dami nga nang namangha sa story nga ni Aaron, ginawan nga ng movie yung na-experience niya at ito nga yung movie na 127 Hours. Feature nga din siya sa ilang mga interviews, mga morning shows and mga tours kung saan kinakwento nga niya yung na-experience niya para makapag-motivate sa ibang mga tao. Ibigay din naman ng komento sa Aaron tungkol nga doon sa movie at ang sabi nga niya, sobrang accurate nga daw nung movie na pwede na nga daw tong gawing documentary sa sobrang realistic nga. Malipas ang ilang taon, nagkaroon na nga din ng asawa at mga anak nga itong si Aaron at tuluyan na nga nagbago yung buhay niya.
Even if wala na nga siyang isang braso, hindi pa rin nga huminto si Aaron sa pag-hike and sa paglalakbay kung saan-saan, and sa katunayan, siya ang unang taong nakaakyat sa 59 of Colorado's 14 years ng mag-isa. Puro ang lesson na nga lang dito, magsabi tayo palagi kung saan tayo pupunta, magdala palagi ng bagay to call for help, and obviously, maging aware lang palagi sa mga nakapaligid sa atin, and also, wag nang sumuko.